Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, the solemnity of Saints Peter and Paul. Kaya ngayong araw, piyesta rin po ng Kalasyaw sa bayan mismo. Tinitingala natin sila San Pedro at San Pablo bilang isang mga apostol ni Jesus at mga nagbigay ng buhay para sa Diyos at para ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Si San Pedro ay nagpahayag sa mismong bansang Israel at si San Pablo naman ay naging misyonero sa iba't ibang dako ng mundo. Pero pansinin po natin ang mga nakaraan nila. Pansinin po natin yung mga kapintasan nila. Peter can be identified with 3 I. First, impulsive. Second, impressive. And third, indecisive. Himay-himay natin. Peter can be identified as impulsive. Ano ibig sabihin pa ng impulsive? Pabigla-bigla. Naalala niyo po ba nung sinabi ni San Pedro kay Jesus nung transfiguration na gusto niyang magtayo ng 3 tahanan? 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Pabigla-bigla. Second I, impressive. Tatagalugin ko, mayabang. Siyang unang nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus. Narinig natin sa mabuting balita, You are the Christ, the Son of the living God. Di ba? Ang bango niya sa Panginoon. Pero kung babasahin niyo pa po ito ng diretsahan, yung kasunod ng ating mabuting balita, ngayon, sinasabihan siya ni Jesus, Get behind me, Satan. Hindi po ba? Impressive. Nagyabang din siya sa ating Panginoong Jesus. Naalala niyo po ba? Panginoon, ilang beses po bang pwedeng magpatawad? 3 to 4 times po ba? Pero nung sabi ni Jesus, hindi 3 to 4 times, but 7 times, 70 times. Impulsive, impressive. Yung pangatlo, indecisive. Pabago-bago ng desisyon. Meron po tayong isang description sa Filipino, balimbing. Hindi po ba? Nung naglalakad po siya sa ibabaw ng tubig, hindi po ba? Tuwang-tuwa siya. Pero nung naguluhan siya, nung nag-alanganin na siya, nung kinabahan na siya at gusto niya nang umatras, ano nangyari? Yun, nalulunod na. Hindi po ba? Parang tayo lang, pabago-bago, mayabang, minsan pabigla-bigla. We are also at times impulsive, impressive, indecisive. At syempre, si San Pedro din ay trinaydor niya ang Diyos. Ilang beses? Hindi lang isa. 3 beses pa nga, hindi po ba? Sulit na sulit yung pagtatraydor. Pero ito po yung katotohanan. May nakaraan, may kapintasan, may kahinan si San Pedro. Punta naman tayo kay San Pablo. Ano ang kapansin-pansin kay San Pablo? One word, he was a persecutor of the church. Ibig sabihin, inuusig, pinapatay niya ang mga unang Kristiyano. Kahit iisa lang yon, matindi iyong nakaraan ni San Pablo. He was a persecutor of the church. Pero pag dinilayan natin yung 2 taong ito, San Pedro at San Pablo, isa ang pinupunto sa atin ng pagdiriwang natin ngayong araw. At ano iyon? Walang perpektong tao. O itaas yung mga kamay ninyo kung perpekto kayo. Taas yung mga kamay ninyo kung wala kayong kasalanan. Taas sa mga kamay ninyo pag wala kayong kapintasan o pagkukulang. Sa mata ng Diyos, lahat tayo hindi perpekto. Pero ito po yung isang katotohanan din. Si San Pedro at si San Pablo, kahit may nakaraan, kahit may kapintasan, kahit may nagawang kasalanan, sila ay tinawag pa rin ng Diyos. Lahat may nakaraan, lahat may kahinaan, lahat may kapintasan. Kaya nga lagi po tayo nakikimisa.
Kaya nga lagi tayo nangungumpisal. Kaya lagi nandito tayo sa simbahan. Kasi hindi tayo perpekto. Kaya nung tinuturo sa ating ngayong araw, walang perpekto dito, may kahinaan tayo, pero tandaan nyo po ito. Ano ang nangingibabaw sa lahat ng mga ito? Ang tumawag sa ating lahat. At iyon ay ang Diyos at nangingibabaw ang kanyang awa at grasya niya sa atin. Saints Peter and Paul, pray for us.